Magandang araw po sa ating lahat, mga masugid na taga-subaybay sa programang ito na Magmeryenda Tayo. Nagpapasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos dahil may panibagong araw at panahon na ibinigay po sa atin upang sa ganon mabigyan natin ng pagkakataon o mabigyan natin ng pagkataon ang programang ito. At siyempre pa, makinig po tayo hanggang sa loob ng 30 minuto. At bago tayo tuluyang lumaot, binabati ko muna po si Pastor Nick Bacani, si Brother Algin, ganun din po ang lahat ng mga dumadalo sa Snacks Devotion. Magandang araw po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos sa maghapong ito na ipagkakatiwala niya sa atin. At sa ating pong pagmimerienda sa araw na ito, hayaan niyo pong ibahagi ko sa inyo ang tungkol sa layunin ni Jesucristo ng paglilinis niya ng ating puso't isipan sa pamamagitan ng kaniyang dugo. Alam naman po natin na si Jesucristo ay napako dun sa krus ng Kalbaryo, nakaranas ng kalupitan ng tao, nilatigo siya, sinibat pa nga, at maraming dugo ang nabubo mula sa kaniyang katawan. At meron pong kadahilanan ng lahat ng iyan. At ang isa sa mga kadahilanan ay para malinis po ang ating mga kasalanan, no? Malinis ang ating puso at isipan. O malinis ang ating, rather hindi kasalanan, mawala ang ating kasalanan, malinis ang ating puso't isipan. At tingnan natin ang layunin, bakit kailangan maging malinis ang ating puso't isipan, no? Manalangin po muna tayo. Lord, salamat po sa umagang kay ganda. Salamat po sa iyo pong presensya. Salamat din po sa banal na Espiritu na amin pong hinihiling ang kanyang paggabay para po sa aming pag-aaral sa araw pong ito. Pinupuri ka namin, O Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen and Amen. Ayan niyo pong basahin ko sa inyo ang mga talata mula sa aklat ng Hebreo, Kabanatang 9, mga talatang 13 hanggang 14. Sabi po rito, ayon sa kautusan, kung itinuturing na marumi ang isang tao, kailangan siyang wisikan ng dugo ng kambing at toro at abo ng guya para maging malinis. Yan po ay ang iniutos ng Diyos sa panahon ng ating mga ninuno. Sabi sa 14, kung nakakalinis ang mga ito, di lalo na ang dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng walang hanggang banal na Espiritu, inialay ni Kristo ang sarili niya bilang handog na walang kapintasan. Mahalaga po ang bagay na yan. Doon po sa lumang tipan, kapag taon-taon mag-aalay sila ng isang animal at magwiwisik ng dugo mula sa animal na yon, kailangan ng animal po ay walang kapintasan, walang kapansanan. Ganon ipinapakita ng Diyos ang kanyang pagiging banal. At ganon din po si Jesucristo. Walang kapintasan sa Diyos. Ang dugo niya ang lilinis sa ating puso't isipan. And this is the purpose, ang layunin. Upang matalikuran natin ang mga gawaing walang kabuluhan at paglingkuran
ang Diyos na buhay. Ayan. Napakaliwanag po ng pagkabasa mula sa salita ng Diyos. At doon po sa bandang dulo ng ating talata, sa pinakang last phrases ng ating mga talata, na ang layunin po ng paglilinis ni Jesucristo sa ating puso't isipan, alam nyo, sa loob talaga nagsisimula. Kapag ang loob natin, punong-puno yan ng sama ng loob, ng galit, ay lalabas talaga sa ating actions. No? Hindi lamang sa actions, pati sa atin pong mga pananalita, lalabas din po kung ano ang laman ng ating puso at isipan. Kaya naman, ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan para po malinis ang ating pong puso't isipan. At nagaganap po ang paglilinis ng ating puso't isipan once na tayo po ay lumapit sa Diyos, humingi ng tawad sa lahat ng ating mga naisip, na salita, na gawa, mula nang tayo po ay magkaisip o mula nang tayo ay isilang. At tanggapin si Kristo Jesus bilang tagapagligtas, higit sa lahat bilang Panginoon. Yan po ba ay nagawa ninyo? Kung hindi pa po, marapat lang po na inyo pong pagpasyahan yan. Dahil yan po ang kaparaanan ng Diyos para mapabalik tayo sa pamilya ng Diyos. At mababasa po natin yan sa John 1:12, verse 12 and 13. So balik po tayo sa ating tinatalakay ngayon. So dito po, sabi nga, sa 13, ang ginagawa noon ng ating mga ninuno, winiwisikan sa magitan dugo ng mga hayop. Ito ang pamamaraan nila para mapatawad o malinis sila sa kanilang mga kasalanan, mga nagawang kasalanan. Sabi doon, di mas higit ang ginawa ng Panginoong Jesucristo, no? Yung pagbibigay niya ng kanyang buhay at pagbubuo ng dugo mula sa kanyang katawan, ay may kapangyarihan na linisin tayo sa kabuuan ng ating buhay. At minsan niya lang itong ginawa, hindi na pwedeng ulitin, sapagkat sapat na po iyon. Kung ang mga ninuno natin, taon-taon nila ito ginagawa, sa ating Panginoong Jesucristo, isang beses na lamang. Marahil, nakita ng Diyos, tumadami ang mga tao, at maaring magkulang na ang mga animal o mga hayop na ihahandog para sa mga kasalanan. Pero ganun pa man, wala naman pong imposible sa Diyos kung yun pa rin ang kanyang pamamaraan. Pwede niya pa rin paramihin ang lahat ng mga uri ng hayop na pwedeng gawing paghahandog para sa ating mga kasalanan. So dito sa Jesucristo, ang layunin po niya, ayon sa nasabing talata, ay upang matalikuran na natin ang mga gawang walang kabuluhan. Tayo naman po ay meron ng hustong isip, hustong gulang, kaya alam natin kung ano mga bagay na walang kabuluhan. Kahit pa nga ang isang tao hindi pa niya nababasa ang banal na kasulatan, meron siyang kaalaman kung ano ang mga bagay na walang kabuluhan. Siyempre, mga bagay na maaring makasira sa ating buhay, sa ating pisikal na katawan. Yan lang naman po ang dalawang bagay na binibigyan po ni Jesucristo ng importansya, lalo't nabanggit po niyan sa aklat ng Mateo chapter 6. Ang dapat pahalagahan ng tao ay ang buhay at katawan. So ano ba yung mga walang kabuluhan na yan na maaari nating mabasa sa Biblia? So para may assignment po kayo, ay basahin po ninyo ang banal na kasulatan. Sa pagbabasa po ninyo bawat araw, makikita ninyo ang mga bagay na walang kabuluhan. Napakarami yan. Kung iisa-isahin natin, kulang po ang ating oras sa programang ito. Pero magbabanggit lang po ako ng ilang mga bagay. Halimbawa, tulad po ng pagsisinungaling. Sinabi ni Jesucristo po yan sa aklat ng John na
anak ng dyablo ang mga taong sinungaling. Medyo matindi ang pagkabanggit na ito ni Jesucristo, pero ito po ang katotohanan. No? Ang pagsisinungaling ay hindi gawain na makakatulong sa isang tao. Actually, maraming pwedeng paapektuhan, hindi lamang ang nagsisinungaling, kundi ang mga taong pinasisinungalingan niya. Hindi lamang po maging ang Thessalonians o maging ang aklat po ni sinulat ni Pablo sa Efeso, ay mababasa natin na maging ang pakikipagtsismisan ay mga gawaing walang kabuluhan. Sinabi rin po ni Pablo sa aklat ng Efeso, no? Chapter 5, lalo sa chapter 5, mababasa natin na ang isang gawaing walang kabuluhan ay ang paglalasing. Ano nga ba naman ang maidudulot nito na kabutihan sa atin? Wala po. Sira na ang iyong katawan, pwede ka pang makapanakit o kaya naman maging masamang halimbawa sa mga kabataan. So wala talagang kabuluhan ang bagay na ito. Ganon din naman, ang isa sa mga wala pang kabuluhan ay ang paggamit natin ng wala sa kaayusan ng ipinagkatiwala sa ating pananalapi, no? Ang kasakiman sa bagay na ito. Dahil pwedeng maging Diyos mo ito kapag sunod-sunuran ka na. At madami pa pong iba. Ang ilan pa, mababasa natin sa Korinto naman, na walang kabuluhan ay yung pong tinatawag na pakikisama sa mga hindi mananampalataya o walang pagkakilala sa Diyos. Halimbawa, ikaw na binata, ikaw na dalaga, nag-asawa ka at ang napili mo mapangasawa, walang malapit na kaugnayang may pag-ibig sa Diyos. Pinagbabawal ito ng Biblia. Ang gusto ng Diyos, pipili ka ng mapapangasawa mo na katulad mo na may malapit na kaugnayan, may pag-ibig sa Diyos upang magkaintindihan kayo. Dahil kung hindi, magrarambulan kayo. Magkakaroon ng malaking problema ang pagsasama ninyo sa bawat araw, maging sa mga pagpapasya. Kaya napakahalaga po na makita natin sa araw na ito, na ang Diyos po natin, Diyos ng kaayusan, kaya ginawa niya ang sapat na pamamaraan para malinis po ang ating puso't isipan, ang ating kalooban, na siyang pinaka-ugat ng lahat upang magawa natin kung ano ang kanyang inaasahan. Okay, at sa huling bahagi po ay nabanggit dito, at upang mapaglingkuran natin ang Diyos na buhay. Alam ninyo, sa atin pong pagmimerienda sa araw na ito, ipinapakita lamang na hindi po pala basta-basta ang maglingkod sa Diyos. May kinalaman po pala dito kung anong buhay meron tayo. Ulitin ko, may kinalaman po pala kung anong buhay meron tayo. Kung naranasan natin o kung ginawa natin, pinagpasyahan natin, na talikuran ng mga bagay na walang kabuluhan, ng mga gawaing walang kabuluhan, 100% tayo po ay magiging kalugod-lugod sa Diyos sa paglilingkod na gusto niyang makita na ginagawa po natin. No? At maraming ibang paraan naman po ng paglilingkod ang makikita natin sa banal na kasulatan. Medyo malawak po ito. Pero minsan bibigyan po natin ng pansin para sa ganon makita din po natin, no, ang mga ito ng mas maliwanag pa. Ilan lamang sa mga babanggitin kong paglilingkod, halimbawa po, pagtulong sa kapwa, paglilingkod po yan, pagganap ng mga natatanging gawain sa loob ng iglesia, maliit man o malaking ministeryo yan, paglilingkod po yan.
maging ang ginagawa natin sa loob ng bahay para sa ating magulang, para sa ating mga anak, para sa ating kapwa, at kung ginagawa natin ng may kaayusan ang lahat ng ito, ang Diyos po ay patuloy na mapapapurihan. At syempre pa, natupad ang layunin ng Diyos sa ating buhay pagdating sa paglilinis sa ating puso at kalooban o sa ating isipan. Sa gayon, mai-enjoy na po natin ang mapaglingkuran ng Diyos dahil wala tayong inaalala. Alam natin sa ating sarili kung paano natin ginawang pagpapasya na talikuran ng mga gawaing walang kabuluhan. Pagpalain po tayo ng Diyos sa ating pagmimerienda sa araw na ito. Sa Diyos po ang kapurihan. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos.